guys, you're in a nutshell with me, Ina. Grabe, no? May napanood ako. Bagong episode nung bago kong fina-follow na RCIC sa YouTube. Na-alert ako na 28 months na raw bigla pala ngayon ang processing time for spousal sponsorship applications, specifically mga inland. Okay? Ibig sabihin, yung sila sponsor po na asawa ay nasa loob na ng Canada, I assume, on a temporary visa, on a valid temporary visa, no? 28 months, that is so long. Naalala ko kasi just recently meron pong lumalapit sa akin o may nag-release sa akin ng concern tungkol dito sa ang tagal daw pala ng processing time ng spousal sponsorship inland. Parang last month lang kami nag-usap, ang sabi nila, nung chinek nila yung IRCC website, ay 13 months ang nabanggit niya sa aking processing time. And then now, sa bagong update ng IRCC as of February 5, naging 28 months bigla. Ang laki ng itinaas. Grabe, no? At doon sa nabanggit ko sa inyong fina-follow ko na RCIC, sabi niya, in 2024 daw, I guess early 2024 pa, may naalala daw niya, merong mga pinaprocess na inland spousal sponsorship, mga 2 to 3 months lang. Okay na. So again, sobrang laki ng itinaas o tinagal ng processing time. Wow. Sige, puntahan po natin, This information naman po is accessible to the public online sa IRCC website. Ayan. Hindi lang po sa spousal sponsorship application. Kung gusto nyo malaman ang processing time ng iba't ibang mga application ninyo, nandito po yan. Ma-access po ninyo yan. At ina-update po yan regularly. Ayan, canada.ca. O, check processing time. Siyempre, dito tayo sa family sponsorship. Who are you sponsoring? Spouse living inside Canada? O, where will you be living? O, ang piliin natin ay outside Quebec. Okay, dalawa lang naman po yan. In Quebec or outside Quebec. Get processing time. At ayun. 28 months. Last updated, February 5, and it is updated monthly. O ito, sabi. Wala naman pong specific dahilan na minimension ng IRCC dito. Pina-point out lang po talaga na maaari talagang mag-increase ng mga processing time. Ang sabi dito, the Immigration Levels Plan sets the number of newcomers that Canada plans to welcome each year. If there are more people applying than available spaces, processing times may increase. Hey guys, this could give us a clue on what could be happening now, kung bakit tumaas ang processing times. So it means likely, it is a possibility that there are more people applying than available spaces. Diba? Ang dami nag-a-apply. Sabi nung RCIC rather na napanood ko nga, sabi niya, baka isa sa mga dahilan, alam niyo naman, dahil sa paghihigpit ng mga immigration policies ngayon, dahil marami ang hindi po siguro nabubunot for express entry, marami ang hindi nabubunot for provincial nomination programs. Ito na po, they are resorting to, I guess, marrying their partners here in Canada. Siguro, I assume mga valid naman po itong ibang episode po yan kung pag-uusapan natin ng mga marriage fraud. But I will assume na valid naman po ang mga relationship ng mga nag-a-apply. Ganun na lang po. So, imbis na maghintay na makapasok sa express entry o sa PNP, ayan, papakasal na lang po sila sa mga, boyfriend nila dito or common law partners din po sa Canada. So, I guess, sobrang daming gumagawa kung ganito kalaki ang ginump. Sabi nung napanood kong RCIC nga, isa rin baka sa hula daw niya, di kaya daw ginagamit lang ng IRCC itong 28 months para panakot. Para, ma-discourage yung ilan na huwag munang gawin to kasi nga, matagal yung processing time. Wow, meron din pong information dito. You can click it if you're curious on how the IRCC calculates this processing time. Ayan. Sabi dito, it's based on how many applications we have in our inventory,
how many people we have processing this type of application, and how many applications we expect to get. Dito sa second point, how many people we have processing this type of application. Naalala nyo, sometime last month, in-announce na magle-lay off nga po ng libo-libong mga staff or employees ng IRCC. So I guess, posibleng maka-apekto pa ito lalo sa backlog, makadagdag sa backlog ng applications, ng processing, Naku, alam mo, this reminds me, meron pong akong kakilala, ito na naman ako, may kukwento na naman ako, na out of status po siya. Okay, na out of status. Naka-work permit po, hindi po na-extend ang work permit. Dahil nga sa mga paghihigpit dito sa Canada. Ngayon, ang Canada, kapag hindi naman po na-extend ang work permit, you have 3 months usually to stay, maghanap ka ng ibang employer, try to extend your work permit, etc. May 3 months usually. Instead of waiting for the 3 months and finding other ways to stay, to extend your stay, itong taong ito, nag-decide na lang po na magpakasal na lang po sa kanyang boyfriend, na PR na po dito sa Canada. Thinking that mas mabilis yun, yung proseso na yun, Kasi syempre, hindi na po maka-work yung babae, di ba? Nagpakasal po sila, and then ayun na nga, na-shock. Bakit ang tagal din daw pala ng processing time for spousal sponsorship? Parang ganun din daw. Ano ba yan? Uuwi daw ba siya? Yun ang tanong sa akin. Yun ang isang concern na nirelay sa akin. So, paano ba yun? Uuwi na lang din ba? Ganun din pala, Una sa lahat, yung mga magtatanong dyan, hindi matagal na po sila mag-partner, they're not engaged in marriage fraud. Okay. Now, I inquired sa isa kong kakilala pong RCIC at ang sagot niya sa akin ay hindi po kailangan umuwi sakaling ganun po ang situation ninyo, Meron po kayong pwedeng gawin. And I verified what the RCIC told me sa website po ng Canada. Okay, na-verify ko. Sige, papakita ko po sa inyo ang advice na nakuha sa akin na ayun na nga. Nakasaad din naman po talaga sa Canada website na po pwede ninyong gawin. Okay? This is for spousal sponsorship applications, whether outside or outside Canada or inland. Okay? So, ito yung website, guys, ha? Sponsor your spouse, partner, child. Ito po yan. If meron po kayong iso-sponsor pala na asawa, okay? Sabihin natin nasa labas po ng Canada ang inyong asawa. Kapag na-receive nyo na yung AOR or yung Acknowledgement of Receipt for your spousal application, your spouse or partner can apply for a visitor visa. Siyempre, assuming that they are eligible for it, okay? Sabi pa dito, their application will automatically receive faster processing. You don't need to request it. Okay. Now, if your spouse or partner is approved for a visitor visa, they can apply for an open work permit when they arrive in Canada. Okay, yan din po yung in-advise ng RCIC na kinonsult ko dun sa sitwasyon ng kakilala ko, So, since siya naman ay naka-work permit, ang sabi nung RCIC, i-convert niya sa visitor visa, tapos mag-apply na sila ng spousal sponsorship, pag nakuha na yung AOR, and then pwede na siya mag-apply ng open work permit while waiting for the decision. So, ayun. Okay, so may option naman po kayo. Kung meron po kayong ganyang experience o may kakilala kayo na hindi po alam yan, ang kailangan ng ganyang information, let them know. O, ayun, ha? O, diba? O, balikan natin, guys, yung processing time. Baka curious kayo malaman yung iba't ibang mga processing time for different applications. O, ayan. So, 28 months, diba? For spousal sponsorship, inland or living inside Canada. Palitan natin, paano kung ang iyong sinasponsor ay nasa labas ng bansa o nasa Pilipinas? O, outside Quebec, ang pipiliin ko, ha? Ang processing time ay
O yun, 10 months. Okay, last updated din po ito, February 5. 10 months. Sa ngayon, okay? Hindi natin alam. Baka next month, pag in-update ito, ay dumami na naman. O puntahan natin, iba naman tayo. Application type. O, dito tayo sa temporary residence. Alam ko, maraming mga nagpapa-extend siguro ng work permit. Inside Canada. Ayan, ito po siya. Get processing time. O, 120 days. Okay, 120 days. 4 na buwan. Grabe, no? Kaya meron din po akong kakilala, imbis na hintayin tong ganito katagal, hindi po siya makatrabaho dahil nga kailangan niya pa-extend, uuwi na lang po, no? Ewan ko, napanood yung episode niya yan. Yan po ay si Ting. Panoorin niyo po yung episode niya, no? Uuwi na lang po siya kasi ang hirap nga naman po maghintay dito sa Canada nang wala kang income. Diba? At yun din po ang ginagawa ng ilan, hindi lang po si Ting. Yun. Pero ang good news naman sa mga nag-a-apply po ng permanent resident, ayun, kung first card din nyo ang ina-applyan, 24 days. O ba, okay PR card. O, puntahan natin. Kunyari, citizenship. Shout out kay Mark Carino. O, ito, citizenship certificate. Anong processing time ngayon? O, 3 months. Aba? Okay. So, ayun guys. You can check processing time information dito po sa canada.ca. I will put the link sa description box para sa mga interesado pong malaman. Malaman tong website na sinecheckan ko. Okay? So, ayun. I will keep this episode short. Yun lang naman po, no? Kung meron po kayong mga storya, experience ninyo sa backlogs na nangyayari ngayon dito sa Canada, na paghihintay ninyo, anong ginagawa ninyo, no? Umuwi ba kayo? Anong strategy ninyo? Let me know down there in the comment section. I'll end this here. I'll see you guys in the next one. Bye!